Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay mula sa Frances Bukid, Kalumpit, Bulacan, na mga miyembro ng Gospel Christian Church sa pangunguna ni Pastor Arnel Cortez, kina Erlinda Javier, Virgie Cruz, Lolet Cruz na birthday kahapon, kay Roland Cruz na magbe-birthday naman sa katapusan ng buwan, at sa aming apo sa pinsan na si Joey Jack Cabral at mga tauhan niya sa kanyang auto repair shop, kay Raquel Espino Edu, Mirna Fabia mula sa Saudi Arabia, Carmelita Pablo, at sa lahat ng mga members ng Kabanatuan Christian Church sa pangunguna ni Pastor Dario Duque, Emelita Legaspi, Marley Gutierrez, at sa mga members ng IRM Ministries sa Tibagan, Bustos, Raquel Erulin, at mga members ng UCCP Buena Vista, General Trias, Cavite, kay Jenena Carney, at nais kong ihabol ng happy birthday today kay Zach Smiths. Dapat bang sundin ng isang mabuting Kristiyano ang lahat ng iniuutos ng gobyerno? Sasagutin natin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa mensahe ng ating Panginoong Hesus tungkol dito na nasusulat sa Mateo 22:15 hanggang 22. Babasahin ko ang bagong Biblia ng Mateo 22:15 hanggang 22. Umalis sa mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Sa dami ng masasamang balitang nagsusulputan araw-araw, marami sa ating mga kababayan ang naghihintay ng magagandang balitang makukunan naman ng inspirasyon. Ang nakalulungkot, tila napakadalang ng mga ganitong balita. Halimbawa, ang mga nararapat magpatupad ng batas, sila pa ang lumalabag sa batas. Ang matataas na opisyal ng bayan ay inaakasahan ng pagpapayaman sa pwesto. Ang kriminalidad ay lumala ng lumala sapagkat pinabayaan ng mga otoridad. Ang mga serbisyong pampubliko ay ubod ng sama at nagpapahirap sa maraming ordinaryong Pilipino na siya namang nag-aambag-ambag upang suportahan ang gobyerno. Sa harap ng ganitong kondisyon, ano ang nararapat maging posisyon ng isang Kristiyano?
Lubhang napapanahon ang ating aralin sapagkat tinatalakay nito ang mga nagbabagang isyung pambansa. Ayon sa tala ng Biblia, ang mga pinunong pangrelihiyon ng Israel ang siya mismong nagtulak sa bayan ng Diyos sa bingit ng kahatulan. Ang mga talinghagang sunod-sunod na itinuro ni Jesus mula doon sa Mateo 21, 28 hanggang 22:14 ay tinuligsa ang mga lider ng Israel. At siyempre, hindi nila ito ikinatuwa. Kaya't matapos banggitin ang huling talinghaga tungkol sa kasalan, doon sa Mateo 22, 1 hanggang 14, nagpasyang umalis ang mga pariseo at nagplano kung paano bibitagin si Jesus sa mga katuroang kanyang ipinapahayag. Upang matupad ang kanilang plano, inutusan nila ang mga alagad ng mga pariseo kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Ang mga pinunong pangrelihiyon, ito ang mga alagad ng mga pariseo at ang mga pinunong politikal ng Israel, ito naman ang mga tauhan ni Herodes, ay nagsanib puwersa upang pagkaisahan si Jesus. Ang plano nilang bitagin si Jesus ay makikita sa mga sumusunod na pangyayari. Magmumula ito sa isang katanungang magkabila ang talim. Kapag positibo ang sagot ni Jesus, ipapakita nito na hindi buo ang kanyang katapatan sa Diyos at sa bayang Israel. Kung sakaling negatibo ang magiging sagot niya, ilalabas nito ang tunay na layunin ni Jesus bilang kalaban ng gobyerno at ng imperyo. Paano ipinahayag o ginawa ang katanungang ito? Ganito ipinakita ng ebanghelista. Ganito ang sabi, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon po ba sa kautusan ang bumuwis sa Cesar o hindi?" Mabasa natin ito sa verses 16-17. So sa saling ito ay binanggit ang pangalan ni Cesar, ngunit doon sa binasa ko kanina ay tinukoy ay ang emperador. Ang emperador ay walang iba kundi si Cesar. Bakit isang bitag ang katanungang ito? Tulad ng nasabi kanina, magkabila ang talim nito. Kung ang magiging kasagutan ni Jesus ay pabor sa pagbubuwis, nangangahulugan na may simpatya siya sa imperyo na sumakop sa Israel. Ibig sabihin, isa siyang traidor at kaaway ng Israel. Dahil sa posisyong ito, aanihin niya ang galit ng mga kababayan at maaaring mapatay sa pamamagitan ng pagkuyog. Mapangyayari ang nais ng mga pariseo na mapatay si Jesus nang hindi sila nagbubuhat ng kanilang mga kamay. Ang mga tao na ang gagawa nito para sa kanila. Ngunit kung hindi naman ang magiging sagot ni Jesus, sapat na ito upang arestuhin siya ng mga pariseo at mga alagad nito at dalhin sa gobernador upang siya ay parusahan ng kamatayan. Ito ay sa dahilang mahihikayat ng mga pananalitang ito ni Jesus ang sambayanan upang mag-aklas laban sa Imperyong Romano. Kaya't anuman ang sagot ni Jesus, sa kanilang paniwala ang kahihinitnan nito'y kapahamakan niya. Ngunit ang masama nilang balakin ay hindi nakalampas kay Jesus. Ang naging tugon ni Jesus ay nagpapakita ng mataas na karunungan niya na higit kaysa sa makalupang katalinuhan ng mga pinuno ng Israel. Ganito ang kanya naging sagot, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluhin? Akin na ang salaping pambuwis. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?"
ayon sa verses 18 to 20. Ang sagot ni Jesus ay isang tanong na naglagay sa mga alagad ng mga Pariseo kasama ng ilang tauhan ni Herodes sa depensa. Hindi nila alam kung paano sasagutin ni Jesus ang kanilang katanungan sa pamamagitan ng paghingi sa salaping pambuwis. Maaaring gagamitin niya ito bilang ilustrasyon upang sagutin ang kanilang katanungan. Ngunit ang tanong ni Jesus ay naglagay sa kanila sa isang sitwasyon na hindi pamilyar sa kanila. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na sumasagot sa tanong ni Jesus. Sa Caesar po, wika sa verse 21. Maaari rin na nararamdaman nila nagugulatin sila ni Jesus. At ito nga ang nangyari. Hindi nila inaasahan ang magiging sagot ni Jesus. Kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Verse 21. Ano ang idinulot nito sa mga nagtanong? Ganito ang patutuon ni Mateo sa mga sumunod na nangyari. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Verse 22. Ano ang relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang gobyerno? Ang isang Kristiyanong Pilipino sa ating kapanahunan ay naghihintay ng gabay tungkol sa usaping ito. Marami ang nagtatanong kung ano ang dapat na maging posisyon nila sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Hindi natin maikakaila na maraming iskandalo na sangkot ang mga pinuno ng gobyerno ang unti-unting yumayanig sa ating pagtitiwala sa kanila. Habang payaman ang mga pinunong bayan, pahirap naman ang pahirap ang mga ordinaryong Pilipino. Pasama rin ang pasama ang uri ng paglilingkod publiko. Base sa itinuturo ng aralin, ano ang dapat na maging posisyon ng isang Kristiyanong Pilipino sa kanyang ugnayan sa gobyerno? Una, ang Kristyanismo ay isang relihiyong gumagalang sa mga itinatag na kaayusang temporal na pinangungunahan ng gobyerno. Kinikilala ng Kristyanismo ang otoridad ng gobyerno sapagkat naniniwala ito na sa Diyos tunay na nagmula ang kapangyarihang ito. Ang pananampalatayang lumitaw matapos mapako sa krus ang tinatanaw nitong leader ay nagtuon ng kanyang pansin sa pagpapaliwanag na ang sektang ito ay hindi kaaway ng Imperyong Romano. Makikita ito sa paraan ng paglalahad ng iba't ibang ebanghelyo ng bagong tipan sa kwento ng ministeryo ni Jesus sa lupa na hinaharang ng mga tunay niyang katunggali. Ang kaaway niya ay hindi naman ang imperyo, kundi ang mga pinunong pangrelihiyon ng Israel na nagpapatay sa kanya. Sa katunayan, si Poncio Pilato ay ipinakita pa ni Lucas na nagtangkang iligtas si Jesus sa kamatayan. Mababasa natin yan sa Lucas 23:13. Samantalang hinahamak ng mga Hudyo ang nakapakong si Jesus, lumabas sa bibig ng opisyal ng mga kawal ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mababasa natin yan sa Marcos 15:39. Sa makatuwid, positibo ang pagtanaw ng pananampalatayang nagmula sa pagsamba kay Jesucristo sa gobyerno ng tao. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag ng kanyang Panginoon na igalang at sundin ang gobyerno. Nagmumula ang paggalang na ito sa pagkilala sa kanyang sarili una bilang nilikha ng Diyos na siyang tunay na nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno. Pangalawa, bilang alagad ng Panginoong Hesus na nag-utos na kilalanin kapwa ang Diyos at ang mga namumuno. At pangatlo, bilang mamamayan ng isang bayan. Bilang mamamayan,
Inaasahan na susunod ang isang Kristiyano sa batas na ipinaiiral sa bayang kanyang kinabibilangan at nararapat siyang magbayad ng buwis. Hindi siya nararapat mag-aklas o makilahok sa ikababagsak ng gobyerno. Sa pananaw ng Bagong Tipan, ang mag-aklas laban sa gobyerno ay pagrerebelde hindi lamang sa mga pinuno ng bayan, kundi maging sa Diyos na siyang tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno ng tao. Mababasa natin yan sa Roma 13:2. Ikalawa, ang paggalang sa gobyerno ay nagmumula sa pagkilala na ito ay ahente ng Diyos sa ikaaayos ng sangkatauhan. Paano ba kinikilala ng Bagong Tipan ang gobyerno ng tao? Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Roma 13:1. Bakit ganito ang pananaw ng Biblia sa kahalagahan ng gobyerno sa buhay ng tao? Ang mataas na pagtingin ito sa gobyerno ay nanggagaling sa paniniwalang ang mga pinunong bayan ay ahente ng Diyos upang maipalaganap ang kabutihan sa ibabaw ng lupa. Pakinggan muli natin sa Apostol Pablo. Sabi niya, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Roma 13:3 at 4. Ang gobyerno ay modelo ng kabutihan sa ibabaw ng lupa. Ang kapangyarihang kaloob ng Diyos dito ay may layong mapagtagumpay at maingatan ang kabutihan at kaayusang hangad niya sa sandaigdigan. Ang kasamaan ay ang puwersang nagbabanta upang masira ang kaayusang ito. Sa pagkakasira ng kaayusang ito, lalaganap ang kaguluhan at kasamaang katunggali ng kabutihan. Sa mga sitwasyong ito, nararapat ituon ng gobyerno ang kanyang kapangyarihan upang maparusahan ang masama. Hindi lamang iyon. Ang mga tao ay natuturuang gumawa ng mabuti sapagkat natatakot sila sa kapangyarihang magparusa ng gobyerno. Ito ang pagkakatawag ng gobyerno ayon sa disenyo at kalooban ng Diyos. Ikatlo, may hangganan ang pagsunod ng tao sa gobyerno. Ito'y kung hindi na tinutupad ng gobyerno ang kanyang tungkulin ayon sa pagkakatatag dito ng Diyos. Ang gobyerno ay itinatag ng Diyos upang kanyang maging alipin. Habang ginagampanan ng gobyerno ang kanyang tungkulin, nararapat lamang na sundin at igalang ng mga mamamayan ang mga namumuno sa kanila. Ngunit, hindi absolute. Inuulit ko, hindi absolute ang pagsunod na ito. Ang buong katapatan ng isang Kristiyano ay sa Diyos lamang nakalaan. Kaya't kung magkakaroon ng tunggalian sa pagitan ng pagsunod sa Diyos at sa mga pinuno ng gobyerno, ang Kristiyano ay nararapat na maging tapat sa kanyang manlilikha. Basahin natin ang Gawa 4:19 at 20. Sa makatuwid, ang pagsunod sa pamahalaan ay may hangganan. Kung babalikan natin ang pamantayang ginamit ni Pablo sa Roma 13, ipinagpapalagay nito na ang gobyerno ay ahente ng Diyos
upang ang mabuti ay maipalaganap sa daigdig. Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang gobyerno upang parusahan ang masama. Ito ang inaasahan ng Diyos sa itinatag niyang gobyerno. Sakaling ang gobyerno ay mag-astang Diyos at maging instrumento ng masama at ng panunupil, may kalayaang suwayin ng mga Kristiyano ang mga pinuno nito. Hindi tinuturuan ng Biblia na manahimik at magpaapi na lamang ang mga mananampalataya kung nakikita nilang kaaway na ng Diyos ang mga pinuno ng gobyerno. Makikita natin na maging si Yahweh ay kumilos upang mapalaya ang Israel laban sa mapang-aliping pinuno ng isang bayang makapangyarihan sa daigdig, ang Faraon. Ang Diyos ay kumikilos upang mapalaya ang tao sa mga umaalipin sa Kanya. Sa makatuwid, nasa mataas na kalagayang moral ang isang Kristiyano kung susundan niya ang direksyon ng pagkilos ng Diyos. Nararapat niyang matagpuan ang kanyang sarili sa panig ng katotohanan, kabutihan at katarungan, kapwa katangian ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, kahit na ang maging kahahantungan nito'y huwag sundin ang gobyerno kung ito'y hindi na gumaganap sa misyong iniatang ng Diyos sa kanyang balikat. Ang prinsipyo ng non-violence na ipinakita sa atin ni Mahatma Gandhi at Dr. Martin Luther King Jr. ay modelo ng mapayapang pakikibaka ng isang Kristiyano laban sa isang gobyernong naligaw ng landas. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, marami pong salamat sa paalala na bilang mabuting Kristiyano ay katungkulan naming suportahan ang aming gobyerno, katulad ng pagbabayad ng tamang buwis. Ngunit kung ang gobyerno'y lumihis na sa layuning iyong iniatang sa kanyang balikat, na tungkol sa pagpapalaganap ng kabutihan at paghadlang sa kasamaan, mayroong kaming pananagutan na magsalita, ipagtanggol ang kabutihan, ang katotohanan at ang katarungan, mga hulugan man ito ng aming paglaban sa matahimik na pamamaraan sa gobyernong lumihis sa kanyang misyon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.